Dear IFM, kahit gaano pa katindi ang hirap at pangalipusta ang dinanas natin sa buhay, hindi pa rin ito dapat gamiting dahilan para magmataas at lamangan ng ibang tao. Ako nga pala si Lito, may-ari ng isang repair shop sa Antipolo at masugid na listener ng inyong programa. Noong nasa tanghali pa kayo ay tanging Dear IFM ang libangan ko sa hapon. Magaganda kasi talaga ang kwentong ini-air nyo para sa aming mga tagapakinig at magagaling din ang mga dramatista na nagbibigay buhay dito. Kaya naman kahit nasa gabi na kayo ay patuloy pa rin ako nag-aabang sa mga magagandang kwento ninyo. Wala naman talaga sana akong balak na ibahagi sa inyo ang aking kwento noong una. Pero naisip ko rin na wala rin namang masama kung may lalabas ko ang saloobin ko kapag napakinggan nyo na ito. Ano ba yan dito? Bakit na ospital na naman yung tatay mo? Baka ho sa init ng panahon, Madam Beverly, bigla na lang hong pumangit yung pakiramdam eh. Tapos tumaas na rin ho yung blood pressure niya kaya ho napasugod na kami sa ospital. Ay, nako. Di ba dati nang na-stroke yung tatay mo? Oo, kaya ngayon talagang sobrang nag-alala na ho kami. Iyan ang problema dyan kay Renato eh. Sinabihan ko na yan na dapat regular na nag-eehersisyo. Ginagawa naman ho ni tatay yun. Uy, kalokohan. Uy, bakit nangyari sa kanya yan? Sige nga, pati ba naman ako palulusutan mo? Huwag mo kong kinukontra sa sinasabi ko ha? Sige, pasensya na. Kumusta naman ang tatay mo ngayon? Ngayon ho, okay na ho siya. Mabuti na nga lang ho at naagapan naman agad. Ayos naman pala eh. Bakit mo ako pinuntahan dito sa bahay? Ano ho kasi, Madam, paano ka ba sasabihin to? Lito, kung wala kang sasabihin sa akin ay aba, umalis ka na at sinasayang mo yung panahon ko. Ano bang ginagawa mo dito sa bahay ko? Gusto mo lang bang tumambay dito? Hindi ho. May sasabihin ho talaga ako, Madam. Kailangan ko talaga yung tulong niyo. Oo, sige na. Bilis na, sabihin mo na. Kinulang pa rin ho kasi kami sa pambayad sa ospital. Kaya hanggang ngayon nandun pa rin ho si tatay. Kung hindi ho kami agad makakabayad, baka lalo pang lumaki yung babayaran namin. Saan ospital niyo ba dinala yung tatay mo? Yung dito lang ho sa malapit ho sa atin. Ano? Bakit doon niyo dinala? Pipitsuging ospital lang yan. Dapat, dinala niyo sa magandang ospital naman. Yun ho kasi yung pinakamalapit eh. Tsaka hindi naman ho siguro pipitsugin yung ospital. Okay na nga ho si tatay ngayon eh. Kinukontra mo ba yung sinasabi ko? Hindi naman ho. Lito, mag-iingat ka sa pakikipag-usap sa akin, ha? Mabalik tayo sa tatay mo. Kaya ka ba nandito para manghiram ng pera para mailabas niyo na si Renato? Oo, Madam Beverly. Kung papayag ho sana kayong pahiramin kami, tatanawin ho namin na malaking utang na loob yun. Nakita mo yan? Sa isang pipitsugin at mumurahing ospital niyo na nga dinala yung tatay niyo. Hindi niyo pa mailabas. Paano ba naman kung ano-ano na lang yung trabaho niyong magkakapatid? Hindi man lang kayo nagsumikap para nakatapos sana kayo sa magandang eskwelahan at nakakuha ng magandang trabaho. Tingnan niyo kung anong nangyayari sa inyo. Hindi mo naman kailangan pang sabihin sa akin yan eh. May sinasabi ka ba, Lito? Bakit bumubulong-bulong ka dyan? Wala naman ho, Madam. Marami lang ho talaga akong iniisip. Lalong-lalo na ho yung tungkol sa tatay ko. Gusto ko lang hong malaman agad kung mapapahiram niyo ba kami. Ay aba, minamadali mo ba ako? Hindi ho. Nagtatanong lang ho. Sige na. Tutulungan ko na kayo. Pasalamat kayo at kababata ko yung tatay nyo. Tsaka bigay ko na yan. Tulong ko na yan para kay Renato. At alam ko namang hindi nyo ako kayang bayaran. Kung ako lang talaga ang masusunod, hindi talaga ako hihingi ng tulong kay Madam Beverly. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa isang taong napakayabag na katulad niya. Kung hindi lang talaga kinakailangan na mailabas namin ang tatay namin sa ospital, kaya siya na agad ang naisip namin na pwedeng mahingan agad ng tulong.
Kung susubukan pa kasi naming mangutang muna sa iba pang mga kakilala namin, tingin namin ay baka lalo pang tatagal ang ilalagi ng tatay namin sa ospital dahil siguradong hindi rin naman sila makakapagbigay agad ng ganong kalaking halaga ng pera. Kaya nagdesisyon na kami, si Madam Beverly na ang unang pupuntahan namin. Hindi ko alam kung bakit itinuturing pa rin siyang kaibigan ni tatay. Meron akong alam na dahilan kung bakit naging ganun ang ugali niya, pero hindi pa rin sapat ito para maintindihan ko siya. Diba, inis na inis ka dyan kasi nga nayayabangan ka. Bakit naman kasi sa lahat-lahat ng tao na kilala mo, siya pa yung hiningan mo ng tulong? Alam mo, Zaira, labag talaga sa loob ko na humingi ng tulong sa kanya. Sa totoo lang, ayoko magkaroon ng utang na loob dyan eh. Kung hindi lang talaga ako desperadong mailabas agad si tatay sa ospital, hindi ako lalapit dyan. Wala lang talaga akong ibang pagpipilian. Ay teka, maiba ko lang sandali yung usapan. Baka kasi nakalimutan mo yung binilin ko kanina sa'yo. Nabili mo ba yung toothpaste na gusto ko? Oo naman. Sinigurado kong nabili ko yung Unique Toothpaste with Max Protect formula. Max Alaga, Max Protectado with Unique. Magmula ngayon, yan na yung lagi mong bibilhin, ha? Oh, pabalik tayo kay Madam Beverly. Ano naman ang nangyari nung kinausap mo siya? Ayun. Kung ano-anong pagmamalaki at panalait pa yung narinig ko bago niya sabihin na tutulungan daw niya ako. Alam mo naman kung paano magsalita yun eh. Kulang na lang sabihin niya sa akin na utang ko sa kanya yung sarili kong buhay. Pero nagulat ako na hindi na niya pinababayaran yung perang binigay niya para makalabas si tatay. Parang ang bait ng dating niya dun, ha? Pero hindi ko rin alam kung bakit iba pa rin yung pakiramdam ko sa kanya. Ay nako. Alam mo ang tingin ko dyan? Ginawa niya lang yan para magkaroon siya ng dahilan na maliitin niya kaming magkakapatid. Gusto niya ipamukha sa amin na hindi kami nagtagumpay sa buhay dahil hindi ganun kalayo yung naabot namin. Ewan ko ba dyan sa matanda na yan? Natural na yata sa kanya yung lagi nagmamata sa ibang tao. Siguro, natural lang sa mga katulad niya na maraming pera yung ganyan ng ugali. Iniisip nga kung paano sila naging magkababata ng tatay mo eh. May nakwento sa akin si tatay dati tungkol dyan eh. Hindi naman daw ganun kayaman si Madam Beverly noon. Ang kwento pa nga ni tatay, mahirap lang daw sila nung mga bata pa sila. Hindi nga. Paano naman siya yumaman ng ganun? Dating nagtitinda raw sa palengke yung pamilya ni Madam Beverly noon. Tapos nung hindi nakakabayad yung mga magulang niya sa pwesto, pwersahan daw na pinaalis ng may-ari yung pamilya nila at pinagtulakan pa. Nagmamakaawa raw si Madam noon pero hindi siya pinakinggan at matindi pa raw doon. Pinagtatawanan pa sila ng mga tao habang nangyayari yun. Lito, baka hindi naman totoo yung kwento na yan. Parang napapanood ko lang sa teleserye yung ganyan eh. Ewan ko kay tatay pero ang sabi niya, nandun daw mismo siya nung nangyari yun. Tapos yun, nagpursige raw talaga yan sa buhay. Tapos nakapag-asawa ng may kaya. Kaya yun, nagkaroon ng maraming pera. Grabe rin naman pala yung nangyari kay Madam. Ang sabi nga ni tatay, kaya raw siguro naging ganun yung ugali ng kababata niya dahil sa nangyari sa kanya noon. Kaya intindihin na lang daw. Kung sa bagay, may punto rin naman ng tatay mo. Kahit sa akin din mangyari yan, talagang magagalit din ako. Magtatanim din ako ng samaan ng loob. Di ko rin siguro maiwasang mag-isip na gumanti. Pero mahal, hindi porket sabihin na nating nagtagumpay na siya, may karapatan na siya magmalaki sa iba. Hindi dahilan yun para magsalita siya na para bang tinatapak-tapakan niya yung ibang tao sa tingin niya mas mababa na ngayon sa kanya. Yun siguro yung dahilan kung bakit ako kinakabahan sa kanya. Lito, naisip ko lang ngayon, wag naman sana. Pero baka gantihan ka niya. Gantihan? Bakit niya ako gagantihan? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Tsaka siya na mismo ang nagsabi na wala kaming utang sa kanya at usa yung pagtulong niya para kay tatay. Oo, hindi mo na kailangan pang magbayad ng pera sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na siyang pwedeng maisumbat. Dapat mag-ingat ka rin. Baka dumating yung panahon na gamitin niya yan laban sa'yo. Aminin kong medyo nag-alala rin ako sa naging babala sa akin ng asawa ko.
Pero kinalimutan ko na lang yon mga sinabi ni Zaira dahil naisip kong hindi naman ako dapat mag-alala sa isang problemang hindi pa nangyayari. At wala rin akong naiisip na pwedeng gawin sa akin si Madam Beverly dahil nanggaling na mismo sa kanya na wala kaming pagkakautang at kusa siyang nagbigay ng pera para matulungan niya ang tatay namin. Isa pa, wala naman akong binabalak gawin na pwedeng maging dahilan para magalit siya sa akin. Pero yun ang naging malaking pagkakamali ko. Masyado ako naging kampante. Dapat naging maingat ako sa mga gagawin at sasabihin ko habang kausap ang ibang tao. O Rick, anong nangyari sa'yo? Maaga-aga, nakasimangot ka na agad dyan. Pasensya na pare, nabatrip lang ako kagabi. Paggabi pa pala nangyari. Bakit hanggang ngayong tanghali, dala-dala mo pa rin yan? Meron tayong kapitbahay dito na hindi kagandahan ng ugali eh. Ang bastos kausap. Naku, mukhang galit na galit ka nga dyan. Ano? Sino ba yan? Sino pa? Di yung si Madam Beverly. Ganun ba? Bakit? Ano bang nangyari? Ipinapark pa naman yung malaking sasakyan niya dun sa harap ng bahay namin. Sa tapat pa mismo ng gate namin ha. Halos hindi kami makalabas ng bahay ng dahil dun sa ginawa niya. Ganun ba? Tapos anong nangyari? Uy, bakit lumabas ka pa ng bahay? Akala ko kung sino yung nagwawala. Si Rick lang pala. Pasensya na mare ha. Nag-uusap lang kami ni Lito tungkol dun sa ginawa sa amin ni Madam Beverly kagabi. Nakakainit ng ulo eh. Okay. Lito, ingat lang sa pakikipag-usap ha. Oo. Tapos pare, anong nangyari? Yun, yung driver ni Madam pa yung kausap ko nun. Tinanong ko siya kung bakit sa amin pa nagpa-park. Samantalang sa laki ng bahay ni Madam, imposible mawawalan siya ng parking space eh. Anong sinabi ng driver? Sabi niya, may bago na rin na sasakyan si Madam wala raw silang pwedeng paglagyan ng isa. Kaya sa amin na lang daw. Kapal talaga ng muka. Akala mo kung sinong may-ari ng kalsada eh. Oo nga naman, hindi pwede yung ganot. Nakaka-istorbo sila eh. Yun na nga eh. Mabuti sana kung nagpaalam sila tsaka kung ilang oras lang. Hindi. Wala man lang pasabi tsaka ilang araw nang nakaharang sa harap ng bahay namin. Naku pare, di na nga yata tama yan pare. Alam mo hindi talaga pare. Para sa akin kahit ano pang dahilan ng sabihin nila sa akin, harap ng bahay namin yun. Wala silang karapatan dun. Huwag silang nagmamalaki sa akin. Bakit? May sinabi ba sa'yo? Ganito pare Dumating na si Madam doon, di ba? Kasi nga, pinatawag ko na dahil hindi kami nagkakasundo ng driver niya eh. Oo. Alam mo kung anong sinabi sa akin? Ano? Naiinggit lang daw ako dahil alam ko raw sa sarili ko na kahit kailan, hindi ko kayang bumili ng ganong kagandang sasakyan. Naku. Nung pumalag ako, binantaan pa ako ng demanda pare. Teka lang. Wag naman ganun, hindi na talaga tama yun. Sobrang yabang di ba pare? Abay napakayabang. Sino ba siya? Ha? Lito, ano ba? Kami makarinig sa'yo dyan. Sige Lito, Zaira. Mauna na ako Pasensya na at nailabas ko yung sama ng loob ko sa inyo. Dapat talaga walang nakikipag-usap dyan sa Madam Beverly na yan eh. Kung hindi lang talaga mapera yan, naku. Sige pre, alis na ako Zaira. Sige pare. Siguro kung wala pa doon si Zaira ay baka kung ano-ano pa ang mga nasabi ko tungkol kay Madam Beverly. Aminado kung kahit na ano pa ang paniniwala ko tungkol sa ugali ng isang tao, dapat ay naging maingat pa rin ako lalong-lalo na kung ang taong ito minsang tumulong sa akin noong nangangailangan ako. Pero wala na ako magagawa. Hindi ko na mababawi pa ang mga salitang binitawan ko. Umaasa na lang ako na wala sanang nakarinig sa mga sinabi ko. Dahil kung hindi, siguradong babawian ako ng matindi ni Madam Beverly. Minsang nag-away kami ni Zaira dahil nalaman kong naikwento niya sa mga kapatid ko na nadulas ako at nasabihan kong mayabang si Madam Beverly. Walang tigil kasi sa paninisi sa akin ng mga kapatid ko. Delikado raw ang ginawa ko at baka mamaya ay madamay pa raw sila kung sakaling makarating yon kay Madam. Baka rin daw maging dahilan pa yon para masira pa ang pagkakaibigan nila ni Tatay
At posibleng hindi na namin siya malapitan kung sakaling mangangailangan ulit kami ng tulong. Pero ang sabi ko nga sa kanila, hindi rin maganda na mag-alala sa isang problemang hindi pa nangyayari. Pero hindi ko akalain na magsisimula na pala ang mga pagdadaanan ko ng dahil sa pagkakamali ko. Wisit. Kapag minamalas ka nga naman ha. O bakit? Ano nangyari? Si Mang Randy, hindi na ako pinagbigyan eh. Pinagbigyan saan? Ano ka ba, Zaira? Hindi ka pa nag-iisip? Hindi na niya pinagbigyan yung request ko na palugit para doon sa bayad natin sa pwesto. Ano? Di ba mabait naman yung si Mang Randy? Bakit parang bigla siya nagbago? Siya naman daw ang malulugi kung laging naantala yung bayad sa kanya. Nakakapanggigil pero hindi rin ako makasagot kasi tama rin siya dun eh. Paano na yung shop mo? Anong gagawin mo doon? Lito, yun na yung hanap buhay mo. Kailangan ng pamilya natin yan. Hindi ko alam, Zaira. Kaya nga mainit yung ulo ko eh. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng bagong pwesto. Yung mga malalapit sa atin dito, mahal ang bayad eh. Baka naman pwede pang papakiusapan si Mang Randy. Susubukan kong pakiusapan siya ulit bukas. Medyo mainit yung usapan namin kanina eh. Siguro naman malamig na yung ulo niya nun. Lito, sandali ah. Naisip ko lang. Di ba magkaibigan din si Mang Randy tsaka si Madam Beverly? Ang alam ko, hindi naman sila talagang magkaibigan pero nagkaroon ng malaking utang dati sa mga Randy kay Madam. Hindi ko lang alam kung nabayaran na ba yun at hindi ko naman pinakikialaman yan. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Zaira, pwede ba? Mainit na nga yung ulo ko. Hindi ko na nga alam kung ano na yung mangyayari sa shop ko tapos sisisihin mo pa ako. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Naku Lito, baka mamaya nakarating kay Madam Beverly yung mga sinabi mo nung nag-usap kayo ni Rick ha? Oo nga ano. Hindi yun. Sobrang nagkataon naman kung ganun. Wala yung mangyari yun. Lito, hindi mo pa rin masabi? Huwag ka nang magtaka kung merong nakarinig sa'yo nun at ibinalita kay Madam na sinabihan mo siya ng mayabang. Ay nako, kung pati tayo madadami pa sa gulo ng ibang tao eh. Hindi ko lang ipinapahalata sa asawa ko. Pero aminado akong kinabahan ako sa mga sinabi ni Zaira. Pinipilit kong magsinungaling sa isipan ko. Pero hindi ko rin talaga maitatanggi na posibleng ang si Madam Beverly ang nasa likod kung bakit hindi ako napagbigyan para sa pwesto ng shop. Pero syempre, mahirap na rin magsalita ng tapos. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya dahil ayoko rin naman na basta-basta ako mamimintang ng tao. Isa pa, mahirap makalaban si Madam Beverly kaya kailangan kong manigurado. At habang tumatagal, mukhang mas nananadya pa ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Zaira, may naaamoy ka ba? Ang baho eh. Sobrang baho. Ay nako, oo parang dumi ng aso, ang baho. Wala naman tayong aso dito. Tapos mangangamoy ng ganyan? Malamang may nagpadumi na naman ng aso sa labas ng bahay natin. Ilang araw na nangyayari sa atin yan. Sige, lalabas lang ako at lilinisin ko lang. Sobrang abala naman sa atin yan, no? Ay, nako. Wisit. Ay, natapakan ko. Ay, nako. Ang dami po. Hindi ko na pwedeng ipasok tong tsinelas ko sa loob. Hindi na nakakatuwa to, ha? Parang may nananadya na eh. Uy, Rick pare, saan ka galing? Mukhang dami mong pinamili ah. Oo nga eh. Si Mrs. kasi may pinabili na sabon na paborito niya. White Rose Papaya Soap with Vitamin B3. Papaya puti in as early as 7 days with regular use. Yan ba yun? Kaya pala ang kinis-kinis ng misis mo kapag nakikita namin ni Zaira dito eh. Nahingit nga yung asawa ko. Minsan nga makabili ako niyan nang masubukan naman namin. Garantisado to pre. Kaya nga ito yung laging pinabibili sa akin ni Mrs. eh. Namili na rin ako ng iba pang mga gamit sa kapagkain na rin namin sa bahay. Ako pare, ang dami ng mga yan ha. Oo nga eh.
Ilang araw nang nangyayari sa amin to. Nakakainis na nga eh. Samantalang may nakalagay na nga dito na bawal magpadumi ng aso dito. Oh, Mga tao talaga na hindi marunong sumunod. Ang laking perwisyo. Lito, sabi mo, di ba? Ilang araw nang nangyayari to? Oo, nabubuwisit na nga ako eh. Makatsambahan ko lang yung hayop na yan. Makikita niyo kung paano ako magalit. Pare, di ka ba nakakalata? Kung sunod-sunod na yan, tingin ko dyan, meron nang namemersonal. O pag ganyan, pati nga kami, hindi pinalagpas eh. Bakit? May nagpapadumi rin ng aso sa harap ng bahay niyo? Nako, ibang style naman yung ginagawa sa amin. Tinatambakan kami ng maraming basura sa harap ng bahay namin. Talaga? Oo. Malaking perwisyo rin yun. Ay nako, sinabi mo pa. Sa sobrang init ng ulo ko, nako nung minsan, wala akong trabaho, nasa bahay lang ako, inobserbahan ko talaga eh. Iba't iba yung tao pre. Yung isa, kinumpronta ko na. Oh, anong sabi nung nahuli mo? Nung una, ayaw pang umamin eh. Pero nadaan ko yata sa sindak eh. Ayun, kumanta rin. May nag-uutos at saka nagbayad daw sa kanila para magtambak ng basura sa harap namin. Tingin ko, yun din yung taong gumagawa niyan sa inyo eh. Pare, hindi ako naniniwala sa'yo pero baka naman nagkataon lang yan. Wala akong alam na may nakaaway ako dito. Pero ikaw, marami ka nang nakasagutan na ibang tao. Ako, pasensya ka na Lito ha. Pero tingin ko, nadamay kita sa gulo. Alam mo ba kung sino raw yung nag-uutos sa kanila na gawin sa amin yun? Sino raw pare? Si Madam Beverly. Ano? Ang hinala ko dyan, may nakarinig sa atin nung isang araw na nag-uusap tayo. Alam mo naman yung babae yan, maraming tenga sa paligid yan eh. Kahit sa puno may tenga yan eh. Di ko lang akalain na makakaya niyang gawin sa atin to. Sapat na ang mga sinabi sa akin ni Rick para mas lalo pang tumibay ang hinala ko na si Madam Beverly nga ang nasa likod ng mga pamemerwisyo sa amin. Pero parang lang makasigurado, nagsimula na ako mag-abang at mag-obserba para makita ko kung sino ba ang nagpapadumi ng aso sa harap ng bahay namin. Ilang tao rin ang nahuli at kinumpronta ko at lahat sila ay iisang tao ang sinasabi sa kung sino ang nag-uutos sa kanila. Alam kong hindi madaling banggain ang kalaban ko. Pero kailangang ipakita ko sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya. Hoy, Lito! Buisit ka? Anong ginagawa mo dyan sa harap ng bahay namin? Nakaharang ka pa dyan? Kapag hindi ka tumabi, baka bigla kita ipasagasa dyan, makita mo. Madam! Bumaba ka dyan! Mag-usap tayo! Aba, tinuutusan mo ba ako? Bakit? Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Ang sabi ko, bumaba ka dyan sa sakyan mo at mag-usap tayo. Wala nang maraming pandaldal. Baka gusto mong ipagulpi kita sa driver ko. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Hoy, sige na. Ipasok mo na yan sa sakyan. Huwag mo nang patulan pa to at baka mamaya kung ano pang mangyari dito. Manghingi pa sa akin ng pang-ospital to. Hindi na ako manghihingi sa'yo. Aba, nagmamalaki na. Akala mo naman may pera. Hindi porket hindi ako kasing yaman mo. Wala na akong karapatang pumalag sa ginagawa mo. Ano ba ang dahilan ng ipinuputok mo para sayangin mo ang oras at puntahan pa ako dito sa bahay ko? Magsabi kayo sa akin totoo, madam. Kayo ba ang dahilan kung bakit nawala yung shop ko at kung bakit laging may naglalagay ng dumi ng aso sa harap ng bahay ko? Aba, malay ko dyan. Lito, delikado yung ginagawa mo sa akin. Ayokong pinagbibintangan ako. Baka kung ano mangyari sa'yo. Madam, tigil-tigilan niyo na ako sa mga pagbabanta niyo. Marami nang umamin sa amin ni Rick na kayo yung nasa likod ng mga perwisyo sa amin. Aminin niyo na lang yung kasalanan niyo. Kasalanan? Sa dating ng pananalita mo, parang ako pang mali. Pumapalag lang ako sa mga ginagawa ng ibang tao sa akin. Palibhasa kasi, kaya kong lumaban. Yung mga taong pumapalag sa akin,
Inggit lang sa akin ang mga yan. O edi inamin nyo na rin. Madam, hindi na tama yan. Malinaw na pang-aapi na yung ginagawa niyo sa amin. At tama ba yung ginawa mo sa akin para magsalita ka ng ganyan? Eh ano ba yung ginawa ko? Madam, maliit na langgam lang ako kumpara sa inyo. Wala akong kayang gawin na makakaapekto sa inyo. Sino ba naman ako para kalabanin kayo? Yun na nga eh. Sino ka ba para sabihin sa ibang tao na mayabang ako? Lito, ang kapal ng mukha mo. Nang dahil lang doon nagagalit na kayo. Para yun lang uutusan nyo ang ibang mga tao para pahirapan kami. Kung makadrama ka dyan, para bang feel mo na ikaw yung biktima? Ano kaya ang mararamdaman mo na pagkatapos mong tulungan ng isang tao, hindi mo na nga pinabayarang ng inutang sa'yo? Pagkatapos ang igaganti pa sa'yo, sasabihan ka na mayabang ka? Lito! Wala kang utang na loob! Madam, nagpapasalamat ako sa itinulong niyo sa pamilya namin. Pero hindi ibig sabihin nun na may karapatan na kayong pigilan kung ano yung gusto kong sabihin sa ibang tao tungkol sa inyo. At nagsasabi lang ako ng totoo. Mayabang talaga kayo. Oo! Sige! Mayabang nga ako! Dahil lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. May karapatan ako magmalaki sa ibang tao. Hindi ko na problema kung pakiramdam nyo, natatapakan kayo. Kung naiingit kayo, edi magsumikap kayo. Para naman, baka sakaling matapatan nyo kung ano ang meron ako. Hindi yung panay-iyak lang kayo. Kung ipinagmamalaki niyo pa yung ganyang ugali niyo, ang ibig sabihin lang, wala rin kayong ipinagkaiba sa mga taong nanulak at nangapi sa pamilya niyo. Binabalaan kita! Huwag mong gagamitin sa akin yan. Huwag mong idadamay ang pamilya ko dito. Baka kung ano mangyari sa'yo. Nagkamali ka ng binabangga Lito. Baka gusto mong malaman kung ano ang mga nangyari sa mga taong nangampi sa amin. Hindi porket anak ka ni Renato. Palalagpasin ko na lang to. Hindi ako natatakot sa inyo, madam. Hindi ako madadala ng mga paninindak niyo sa akin. Alimutan niyo lang na anak ako ng kababata niyo. Wala na rin akong pakialam kung minsang tinulungan niyo ako. Kahit maliit lang ako kumpara sa inyo, lalabanan ko kayo. Hindi ko alam kung bakit parang hindi man lang ako nakaramdam man lang ng kaba o pag-alinlangan ng mga oras na yon. Basta ang alam ko lang, galit na galit ako sa mga ginagawang pagtapak ni Madam Beverly sa aming mga tingin niya ay mas mabababa pa sa kanya. Pagkatapos ng sagutan namin ni Madam Beverly, nasundan pa ng ilang insidente na may namamato sa bubong ng bahay namin. Aminin kong natakot din ako para sa seguridad ng pamilya ko at agad kong tinawagan din ang mga kapatid ko at nasa maayos naman silang kalagayan. Mabuti na lang at nasa poder si tatay ng isang kapatid ko na malayo naman sa lugar namin. Ayoko kasing malaman pa niya ang nangyayaring gulo sa amin ng kababata niya. Sa ngayon ay mukhang humupa na ang tensyon dahil hindi na rin nasundan pa ang mga panggugulo sa amin ni Rick. Pero syempre, alisto pa rin kami dahil hindi rin naman o hindi namin masabi kung kinalimutan na ba ni Madam Beverly ang lahat o kung may balak pa siyang gumanti sa amin. Mahirap na. Kailangang manigurado. Mahirap ding basahin ang iniisip ng isang taong tingin niya ay kailangan siya ng lahat kaya ang akala niya ay hawak niya ang buhay ng mga ito. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat ni Rai FM sa pagbasa ng aking kwento. Nagpapasalamat. Lito. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo?
Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.